Mahusay na future Batang Gilas player na kuha na ng Team USA. Another Jalen Green case na naman at homegrown high flyer player na dapat galawan ng SBP upang maidala sa Gilas. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Patuloy nga ang evolution ng larong basketball sa buong mundo kung saan ay kasabay nito ay ang patuloy na pag-evolve na rin ng ating mga players. Grabe ang pagpapalakas ng mga national basketball teams sa FIBA lalo na sa ating kontinente kung saan ngayon pa lamang ay nangangalap na ang bawat mga Asian national teams ng kanilang mga batang malalaro na lumalaro sa iba't ibang bansa lalo na sa Amerika. Yan nga ngayon ang ginagawa ng China at Japan kung saan ay ni-scout na nila ang kanilang mga young players sa US upang i-recruit sa kanilang national basketball team program. Bagay na matagal nang ginagawa ng ating national team na Gilas Pilipinas. Pero sa paglipas ng panahon ay tila pumupurol ang ating national team sa pag-scout ng ilang mga Pinoy-blooded player sa ibang bansa na pwede sanang maipasok sa programa ng ating pambansang kupunan. Bilang patunay ay ang ilang mga nakalusot na mga malalaro na dapat sa atin naglalaro ay na-recruit pa ng Amerika. Numero 1 na nga dito ay walang iba kundi ang NBA future superstar player na si Jalen Green na kung mas maaga pa lang ay nalatagan na ng mga offers at natulungan sa mga papeles nito, sana ay tayo ang nakikinabang sa kanyang talento at ngayon ay tila maulit ito sa pagkatao ng Filipino-American young player na si JJ Mandakit. Maaga pa lang ay marami ng mga basketball page sa social media ang kinukuha ang atensyon ng Samahang Basketball ng Pilipinas upang maasikaso ang 6'4" 4-star recruit guard na ito. Kaso tila napabayaan yata kung kaya't naunahan tayo ng Team USA. Kaso may tsansa pa sana na makausap ito upang sa Pilipinas na lang lumaro hanggat di pa nakakalaro ng under-19 team ng Team USA. Pero sa pangalawang pagkakataon ay naunahan na naman ang SBP. Dahil sa inilabas na pool ng under-19 Team USA ay pasok na si JJ sa listahan kung saan ay may malaking tsansang makuha ito sa Final 12 dahil sa ganda ng ipinakita nito sa team kung saan ay swak na swak ito sa sistema. Elite point guard ang pagsasalarawan sa laruan ni JJ kung saan ay tangan ito ang mahusay na pagkamada ng mga plays. Malaking boost din ito sa opensiba at depensa ng kanyang kupunan na kinabibilangan. Ongoing pa rin ang up to 6,000 pesos bonus na ipinamimigay ni 1X sa inyong first cash in. Hulaan kung sino ang mananalo sa laro sa PBA, NBA, FIBA o sa kahit anong liga ng basketball sa Asia. At kung tama kay magkakapera ka, kaya i-click lang ang link sa ating comment section at ilagay ang promo code na makikita nyo sa ibaba ng screen. Kaya malaking sayang talaga at hindi nahabol ng ating youth team. Ayon sa mga reports ay may tangan pa naman itong Philippine passport bago siya mag 16 years old na kung saan ay tiyak na magiging big thing din sa ating senior national team sa hinaharap. At speaking of senior team, kung sakaling hindi talaga nakafocus ang SBP sa ating mga Philam players overseas ay may mga local young players naman tayo na may mataas na potential para maging elite player sa hinaharap sa international basketball scene. At isa na nga dito ay ang player na ito mula sa palarong pambansa 2025 na si Andre Ugadan. Homegrown player pero tangan ng laruan ng isang senior high player sa Amerika. Aside sa mga malalarong ito sa palarong pambansa ay isa si Andre sa nakakuha ng atensyon ng mga Pinoy dahil nga sa tangan nitong husay sa laro. Yes, marami pang kailangan i-improve sa laruan nito pero ang bagay na hindi may tuturo sa isang malalaro ay ang natural na tangan nitong athleticism dahil bibihira lang para sa isang homegrown player ang ganito ka-athletic sa isang game. Bagay na kapag na-expose sa ating national team development program ay tiyak na mas mag-improve pa ito. Sa mga young players tulad ni Ugada na less effort at gastos para sa part ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Di tulad sa mga Pinoy-blooded overseas na madalas namang hindi nila naasikaso.